Ate, hindi pa malayo ang foreman. Ano nang iniisip mo? Medyo hindi lang ako komportable. Gusto kong tulungan mo ako. Kiskisin ang kati. Tingnan mo ang pawis mo. Ako na ang magpapalamig sa iyo. Si Wang Qiang, ang gagong ito, ay walang pera para arkila ng silid. Kaya naman nagdala na naman siya ng babae dito para manggulo. Matandang Wang, katapat ko ang tulugan mo. Niloloko mo ba ako kasama ng kasintahan ko? Ano nang kinakatakutan? Marami akong pera, hindi ko kailangan ng isang dukhang tulad mo. Kasintahan? Kuya Feng, nagkamali lang kami dahil sa kalasingan. Baliw ka ba, Lin Feng? Kailangan mo bang eskandalo dahil lang sa malaking issue na yan? Wang Qiang. Sawang, sawa na ako sa tira. Tirang pagkain na yan. Ibibigay ko na lang ito sa'yo. Hoy, Lin Feng! Nakuha ako ng tansong gawa ni Joe. Tingnan mo nga kung totoo. Kapag malas ka sa pag-ibig, sumusuwerte ka sa pera, ang sigurado, kukunin ko itong malaking pagkakataon. Kadalasang bilog at may 3 paa ang tansong kaldero. Ang sirang bagay na ito na hindi parisukat at hindi rin bilog ay walang halaga talaga. Pare, malalim ang sikreto ng negosyo ng antik. Ibenta mo na lang sa akin ng 2,000 para wala ka ng problema. 2,000 na lang, ibebenta ko na sa'yo. Diyos ko! Nakabili ako ng isang tumpok ng putik sa halagang 2,000 piso. Yan Shu Juanling mo ay buksan ang mga mata, dapat ay makita mo na ang lahat ng ilusyon at huwad na bagay. Ang salamin ng espiritu ay mayroon na ngayong nagmamay. Ari, simula ngayon makikita mo na ang lahat. Ano? Makita ang ilusyon? Ibig bang sabihin ay X-ray vision? Babaguhin ko ang aking kapalaran. Pumunta ka agad sa opisina ko ngayon. Opo, Ma'am Shen. Baka isinumbong ako ni Wang Qiang. Gusto niya akong matanggal sa kumpanya. Shen Ziyue, 27 taong gulang, kasal na nabalo, may mataas na moralidad, mataas ang halaga para kolektahin, bihirang kontemporaryong kayamanan. Hindi ba sinabi ni Ergu na namatay ang foreman sa kama niya? Hindi ko inaasahang nananatili pa rin siyang malinis. Ang nangyari sa dormitoryo kagabi, alam ko na. Ma'am Shen, hindi ko po iyon kasalanan. Ang asawang iyon ang kailangan ng leksyon. Magaling. Sa ganitong uri ng construction site, ang mga gawain na nakakasira sa moral, mabuti na nilabanan mo. Kung gayon, Ma'am Shen, tatanggalin niyo po ako? Dahil sa pagkilos mo laban sa masamang asal, nagdesisyon ang kumpanya, napapayagan kang lumipat sa 2 palapag. Sa kwarto na may aircon doon sa 2 palapag. Sa tabi ng kwarto mo. Kaso, iisa lang ang banyo sa 2 palapag, kung sa tingin mo ay hindi iyon madali.
Salamat, Ma'am Shen. Ililipat ko ang mga gamit ko maya-maya. Ako ay tinulungan talaga ng langit. Hindi ko inaasahang nakakuha ako ng kayamanan. Gumanda ang aking kapalaran. Walang nakatira sa bahay na ito noon. Baka naiwan ito ng isang boss habang nag-i-inspeksyon. Ang Song Dynasty Zhao Kuangjin Azure, White Jade Archer's Ring, ang orihinal ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ako naman ang yayaman. Boss Chen, pakitingnan po. Ang ibabaw ay may dilaw na balat ng osmanthus. Ang jade ay purong puti at makintab. Ito ang pribadong koleksyon ni Zhao Kuangjin ng dinastiyang Song. 1 milyong piso. Boss Chen? Sinuri ko na. Ang ring guard na ito ay may halagang hindi bababa sa 3 milyong piso. Napakatumpak ng pagtatansya. Isa siyang dalubhasa. Huling presyo, 2 milyong piso. Kung hindi mo bibilhin, dadalhin ko na lang sa iba. Hindi ko naman sinabing hindi ko bibilhin. Bakit naman nagmamadali ang mga kabataan ngayon? Sige, 2 milyon. Deal. Ang alipay ay nakatanggap ng 2 milyong piso. Mukhang gusto niyang bilhin ito kaagad. Dapat pinilit ko ang 3 milyon. Nalugi ako dahil sa kawalan ng karanasan sa unang beses. Ano ba talaga ang gagawin ko sa napakaraming pera? Baka mag-resign ako at magtinda ng bato para kumita? Gaano kahusay ang pagiging walang kalaban? Lin Feng, bakit hindi ka nakasuot ng damit? GM Shen, ang galing naman ng pagkakataon. Naliligo ka rin? Lin Feng, saan ka dumidikit? Ako, wala akong kasalanan. Nakita ko lang na nahulog ang strap mo. Gusto kitang tulungan. Itulak pa itaas. Masyado ka namang mabait. GM Shen, bakit ang pula ng mukha mo? Dahil din ba sa ang tubig ay madulas? Bastos. Mukhang pwede pa akong magtrabaho ng matagal. Lin Feng, kumukulog sa labas, natatakot ako. Pwede ba akong makisiksik sa kama mo? Madam Shen, ito? Hindi tama, hindi ba? Hindi ko papayagan na tumanggi ka. Bakit wala kang reaksyon? Wala na bang kakayahan?
Dati, kasama ko si Ye Wei. Ngayon ay nag-iisa na lang ako. Totoong medyo nalulungkot ako. Ang salamin ay nakakakita sa likod ng pader. Hindi ba? Parang napakaswerte nito. Magandang umaga, Shen. Umaga. Pumunta na ako sa site. Lin Feng, pagkatapos mong kumain ng tanghalian, pumunta ka sa kwarto ko. Sige. Narinig ko na, kahapon sa construction site, nakakuha ka ng tansong kaldero. Pwede mo ba akong tulungan na suriin din ito? Madam Shen, kung talagang kaya ko itong suriin, ano ang balak mong iganti sa akin? Iaalay ko ang aking sarili. Ako? Hindi ko iyon ibig sabihin. Tama nga, ang nobya mo ay estudyante sa kolehiyo. Uri na inosente at kaibig-ibig. Biyuda ako. Siguradong hindi mo ako mapapansin. Break na kami. Wala na rin akong kasama ngayon. Ginang Shen, ikaw ay sexy at maganda. Kahit sinong lalaki ay magkakagusto. Ang daldal mo talaga. Ay, oo nga pala. Kumuha ako ng isang painting sa bahay ng dating asawa ko. Plano ko itong gamitin bilang kabayaran para sa pagtataksil niya. Tulungan mo akong tingnan ito. Ito ay gawa ng pintor ng imperial na korte. Noong dinastiyang Ming, si Qiuying mismo, ang Songshi Lundao II. Ang orihinal na halaga ay 3 milyong yuan. Ginang Shen, ito ay tunay. Hindi bababa sa 3 milyong yuan ang halaga nito. Lin Feng, hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Kung totoo o peke. Malalaman natin yan pag nagtanong tayo sa antique shop. Kung gayon, tara na. Teka lang, magpapalit lang ako ng damit. Sige. Ingat ka. Doon ka sa gilid na yan dumaan ha. Hindi ko napansin noon. Gwapo pala ang batang ito. At may galang pa. Ginang Shen, ang reward na pinag-usapan natin? Naisip mo na ba? Kung sakaling itong painting ay naibenta sa mataas na presyo. Maging nobya kita. Gusto mong maging nobya mo ako? Pero mahirap akong paibigin. Sigurado akong mapapaibig kita. Saan mo naman nakuha ang kumpiyansa na yan? Tara na. Umalis ka na. Ay, Hoy, hoy! Sino ka bang pulubi ka? Pilit mo akong bentahan ng peking painting na iyan sa 100,000 piso. Imposible iyan. Bakit? Bulag ka ba? Ito ay nabili ko sa aking tindahan ng Antiguo, sa North City, at nagbayad ako ng malaking halaga. Talagang totoo at tunay ito. Oho, Miaunan, bate ka na pa rito? Boss Chen, huwag kang ang magpakalat ng chismis. Ako'y malakas at masigla. Napakalaki ng lakas ko. Dito sa akin, hindi ka nagbebenta ng singsing? Ibinenta mo ito wala pang 10 segundo, hindi ba? Ano, gusto mo bang magbago ng isip? Pinapaalala ko sa iyo, sa transaksyong ito, wala nang bawian. Ganoon pala. Bakit hindi mo na lang ako payagan, Miss Shen? Ako mismo ang susubok para sa iyo. Ang kawalan mo ng paggalang.
Kuya Chiang, tingnan mo, gusto rin nilang tularan tayo, magbenta ng antigo para yumaman. Wala silang ganoong kapalaran, pero nangarap pa rin sila dito. Tara, Baka bumalik na lang tayo sa ibang araw. Ngayon nandito na tayo, manonood tayo ng palabas. Tara! boss, pakiusap. Tingnan mo ng mabuti. Ito talaga ang orihinal na gawa ni Master Q Ying. Talaga bang binili mo itong painting sa 100 taong tindahan ng Antigo? Oo, ibinenta ko na ang lahat ng ari-arian ko. 50,000 piso ang ginastos ko para makuha ito. Ha? Boss, tingnan mo ang aking pag, uusap sa dalampasigan ng pine. Ang pinitri ay iginuhit na parang buhay. Ang marka ng pintor na si Q Ying at may gintong buhangin, hindi ito pwedeng peke. Oo nga. Kung hindi lang gusto ni Kuya Kiang na upa ako ng mas magandang bahay, hindi niya ibebenta itong painting. Baka pwede kang bumaba pa sa presyo? Pag iisipan ko pa. Sinabi ko na, hindi ko ibebenta kung hindi 100,000. Naku, pareho ang painting ko sa kanya. Baka peke ang akin. Tiwala lang, mananalo ka. Boss Chen, pakisuri mo na rin ang aking pag. Uusap sa dalampasigan ng pine. Ikaw rin ay may pag. Uusap sa dalampasigan ng pine? Talagang pareho, Boss Chen. Ang sa kanya, siguradong peke. Peke? Siya ay isa lamang karaniwang welder. Saan siya kukuha ng pambili ng antigong bagay? Tija, huwag kang magkunwari na marunong ka rito. Baka kung anong masabi mo. Peke na, hindi pa ba pwedeng sabihin? Baka matagal ka ng kakuntsaba ni Lin Feng, ha? Hemp, nakakadiri. Wang Chiang, ang trabaho mo ba ay bumili ng mga gamit na pinaglumaan na? Pumipili ka ng mga babaeng segunda, mano? Pati ba ang mga lumang painting, peke rin ang gusto mo? Subukan mong ulitin yan. Hindi lang ako maglakas, loob na ulitin yan. Kaya ko rin kumpirmahin na ang painting mo ay peke. Binata, ano ang iyong pananaw? Ang painting ko ay gumagamit ng pine sod ink. Dahil matagal na, lilitaw ang maliliit na butil kapag lumabo. Pero ang sayo, modernong chemical ink, napakaitim, at mukhang peke talaga. Tama nga. Mukhang nakakita ako ng isang eksperto. Lin Feng, papatayin kita ngayon din. Ano nang ginagawa mo? Tingin mo ba ipalamuti lang ako rito? Ibalik mo yan. Ayos lang. Huwag mong sabihin. Ito talaga ay... Huwag mong sabihing peke talaga. Ha 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 ha. Ano nang sabi ko? Ang peke ay hindi magiging totoo. Ang totoo ay hindi magiging peke. Ang sirang papel na ito, halatang imitasyon. Manahimik. Ang papel na ito ay natural na tumanda. Ang kulay ng tinta ay may lalim. Ang kahoy na sandalwood ng scroll ay luma na rin. Ang patina ay makintab at malambot. Ito ay tiyak na orihinal. Ang pinta natin ay peke. Napagkasunduan na. Paano kung magpalit kami ng bahay? Ang lila o na yan? Naglakas? Loob siyang manloko sa akin? Kuya Chiang. Kuya Chiang, Shaolin. Magkano ang balak ninyong ibenta? 8 milyong piso. Ang ganda ng paningin mo. Malaki rin ang hinihingi mo. Ngunit, 3 milyong piso lang ang kaya kong ibigay. Sige, Makinig ka sa akin. Hindi kita hahayaang malugi. Ito ay gawa ng pintor ng korte ng Ming Dynasty. Madalas itong ginagamit sa pagguhit ng imperya. Itong landscape painting ko, ito ay iginuhit ng pintor habang naglalakbay. Pambihira ito sa buong mundo. 5 milyong piso na ang pinakamataas. Kahit na ako rin ay isang tagahanga ng maestro. Pero kung hindi magkakasundo, wala akong magagawa kundi bitawan ang bagay na gusto ko. Sige, tanggapin ko. Lin Feng. Ang galing mo talaga. Kung gayon, CEO Shen. Ngayon ba? Pumapayag ka ng maging kasintahan ko? siya ay isang hamak na welder lang. Ngayon bigla siyang iba, naging milyonaryo. Hindi ko hahayaang iwanan niya ako at magpayaman ng isa. Tayo na rin. Boss Chan, Oh, ibebenta mo ba sa akin itong pamaypay?
Isa lang itong palamuti. Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. Bumisita ka rito ng madalas sa tindahan, ha? Sige, Mabuti, salamat. Bakit ka bumili ng sirang pamaypay? itong pamaypay. Ang pamaypay na ito ay personal na iginuhit ni Wu Dao, ang Saint of Painting. Ang hirap sabihin. Darating sa 50,000 beses. 50,000 beses. Hindi ba 5 milyong piso iyon? Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Magdiwang tayo ng maayos. Mag, isip kung paano kita gagantimpalaan. Ano nang nangyari? Si Ye Wei ay nagpaplanong mag-propose sa akin. Anong nangyari? Balak ni Ye Wei na mag-propose sa akin. At balak mo bang pumunta? Tapos na kami. Shenzong, Anong kailangan mo? tulungan mo akong umarte. Para tuluyan na siyang sumuko. Ano sa tingin mo? Sige. Feng. Nagkamali ako. Feng. Noong gabing iyon, sinadya akong lasingin ni Wang Qiang. Puwersahan niya akong ginawa ng masama. Biktima lang din ako. Totoo. Nagkukunwari ka lang? Inakala mo bang madali mo akong mapapaniwala? Feng. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na ako. Hindi ko kailangan ng dowry. Magpakasal na lang tayo agad. Gusto kong mabuhay ng maayos kasama ka. Ye Wei, huwag mo akong hawakan. Nandidiri talaga ako. At may kasintahan na ako. Feng. Nagloloko ka lang dahil galit ka, hindi ba? Sino ang bago mong kasintahan? Ipakilala ko muna sa inyo. Si Shen Ziyue. Ang kasintahan ko. Isang taong hindi mo kailanman mapapantayan. Feng. Isa siyang balo. Baliw ka na ba? Ye Wei, kahit ako ay balo, may hiya pa rin ako. Hindi tulad ng ibang tao. Nagpapakabusog na sa kung anong meron, ngunit tumitingin pa rin sa iba. Paano mo nagawa yan? Hinihiya mo ako sa harap ni Feng. Ikaw na. Ha? Ye Wei. Ikaw na taong walang kahihiyan. Hindi dapat hawakan ang malinis at dalisay na siya. Paano niya nalaman na ako ay malinis at dalisay? Malinis at dalisay. Masyadong peke ang pagpuri mo. Kung may lakas kayo, patunayan ninyo sa harap ko na kayo ay magkasintahan. Bakit? Ayaw ninyo ba? Sige, patutunayan ko sa iyo ngayon. Ano? Bakit hindi tayo mag-check-in sa isang kwarto? Ipakita ko sa iyo ang live version. Lin Feng. Sa pagkawala ko, tiyak na pagsisisihan mo ito. Tapos na ang aktingan. Pwede mo na akong bitawan. Hindi ko inaasahan. Ang paghalik ni Xiao Shen ay napakahina pa. Gusto mo bang mag-ensayo pa tayo? Walang galang na batang pasaway. Paano mo nalaman na hindi ako sapat na malaki? Kung ito ay ipapabenta sa subasta, baka umabot ito sa 80 milyong piso. Si Ocean? Tayo lang dalawa. Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Gusto mo bang tingnan ang relo kong kumikinang sa dilim? Lin Feng, talaga bang ayos lang sa iyo na may asawa na ako? Nakita mo rin naman, hiwalay na rin ako sa kasintahan ko. Tablahan na tayo, hindi ba? Lin Feng, hindi pa ako pumapayag sa iyo. Huwag kang magulo. Mukhang kailangan ko na siyang kainin ngayong gabi. Ilang araw pa lang tayong nagkakakilala. Hindi bati ang bilis naman ng takbo ng mga pangyayari. Mabilis? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mabilis at kung ano ang mabagal.
Kung makakamit mo ang isang maliit na target, magiging isang garantiya iyon para sa ating relasyon at saka ako papayag na ibigay ang sarili ko sa'yo. Sige, pumapayag ako. Salamat sa iyong pag-unawa. Sa totoo lang, isa akong teoretikal na mag-aaral. Baka mabigo kita. Nagkataon, ako ang pinakamahusay na praktikal na gumagawa. Pwede kitang turuan ng dahan-dahan. Ngayong gabi, hayaan mong maningil ako ng matrikula. Naku po, minumulto na. Punyeta. Ang malas ko, pati ba naman ang pag, utot ko, sa paa ko bumabagsak. Ang malas na swerte ni Lin Feng na yon napunta sa akin. Siguradong may kayamanan sa kahon. Lumang kahoy na agar. Yayaman na ako. Matandang Wang, naglalaro ka ba ng putik dito? Naalala mo ba ang iyong pagkabata? May multo sa construction site. Huwag na huwag mag-usap tungkol sa supernatural na kapangyarihan. Tingnan mo kung gaano ka natakot, magbihis ka at lumabas. Tingnan natin. Sige, sa likod kita. Ako ay natatakot na baka magkamali sila ng pagkakaintindi. Oo nga, wala na ang handa para sa gabi. Kung sakaling mali ang pagkakaintindi nila, gaano ako masasaktan? Gabi na, hindi kayo nagpapahinga. Anong ginagawa niyo dito? Shen, Boss Shen. Lahat ito ay kagagawan ni Matandang Wang. Hindi! Wala akong kinalaman diyan. Zhang Shan, bakit ka sumisigaw? Nakakita ako ng antik. Zhang Shan, bakit ka sumisigaw? May relikya ako. Ang damit pangkasal ni Prinsesa Wencheng ng Tang Dynasty. Nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Narinig ko na sa Jiang Cheng noong sinaunang panahon. May kaugalian sila ng kasal ng patay. Ito ay hindi sinaunang relikya. Ito ay damit ng dalagang. Namatay bago ikasal. Talagang masamang espiritu ito. Ito ay kayamanan. Wang Qiang, Zhang Shan, bawal na bawal kayong gumalaw ng walang pahintulot pagkatapos ng oras ng trabaho. Bilisan ninyo at itapon ninyo ang kahon na ito. Ang ginto nito ay totoo. Hindi ito pwedeng itapon. Kumagat ka lang ng ilang piraso ng aluminum. Akala mo magaling ka na. Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Kung inggit ka, sabihin ng direkta. Sus ka. Kung ito ay totoong kayamanan, bakit mayroon itong modernong, makinang pinindot na pindutan? At ang tela na ito? Amoy formaldehyde pa nga na bagong hugas. Lin Feng, isa kang baliw na aso. Inggit ka ba dahil yayaman ako? Kaya nagpapalusot ka, di ba? Ito ay inilibing para panlaban sa masasamang espiritu. Kung sinong humawak nito ay sinasapian. Dahil hindi malinis ang bagay na ito. Bilisan ninyo at sunugin na lang para hindi na makadagdag pa ng malas sa construction site. Matandang Wang, pakinggan mo ang payo ko. Dahil inalis mo ito sa pinaglibingan, hindi maiiwasang masapian ka. Bilisan mo at maghanap ng master para magpaalis ng malas. Aray! Bakit ang lamok na ito ay palaging nambubuska? Lin Feng, bakit punit ang damit na ito? Gusto mo ba na putulan kita ng isang pirasong tela para iuwi mo at gawing tsaleko? Makatao ba yung sinasabi mo?
Gusto mo bang mahawaan ng malas si Lin Feng? Saktong. Sakto. Ang dalawang kulay ay magkaparehong magkapareho.